Now, let's continue to our second video. Now, we're going to read Samuel, no? Samuel chapter 7, verse 9 to 13, no? Psalm chapter 7, verse 9 to 13, okay? Here is the message, no? Samuel, this is the one they said, no? 2 Samuel chapter 7, verse 9 to 13, no? 2 Samuel chapter 7, verse 9 to 13, no? Always remember, no? Just remember the number and the chapter, no? The scripture, okay? And then go Google, type that, no? And then you will read that whether you have Bible or not, okay? 2 Samuel chapter 7, verse 9 to 13, no? Then you will read the message. And I was with thee, whithersoever thou wantest, no? And have cut off all time, no? Enemies out of thy sight, and have made thee a great name, no? Like unto the name of the great men that are in the earth, no? Verse 10, no? Verse 10, moreover I will appoint a place for my people Israel, and I will plant them that they might dwell in the place of their own, and move no more, no? Neither shall children of wickedness afflict them anymore as before time, no? Verse 11, no? Verse 11, and as since the time that I commanded judges to be over my people Israel, and have caused, no, thee to rest from all thine enemies, no? Also the Lord telleth thee that he will make thee a house, okay? Verse 12, no? And when the days be fulfilled, and thou shalt sleep, no, with the father, no? With the father, okay? I will set up thy seed, no, after thee, which shall proceed out of thy bowels, no, and I will establish his kingdom, okay? Verse 30, no? He shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever, okay? Basahin natin sa Tagalog version, no? Sa Tagalog version, 2 Samuel pahina 7, versikulo 9 hanggang 13, no? 2 Samuel pahina 7, versikulo 9 hanggang 13, no? Here is in Tagalog version. At ako'y sumasa iyo, no? At ako'y sumaiyo saan ka man naparoon, at aking ihiwalay ang lahat ng iyong mga kaaway sa harap mo, no? At gagawin kitang isang dakilang pangalan, gaya ng pangalan ng mga dakila na nasa lupa, no? This is what he said in English, okay? He said, no, verse 9, no? And I was with thee, no, whithersoever thou wantest, and have cut off all thine enemies out of thy sight, no? And have made thee a great name, like unto the name of the great men that are in earth, okay? Yan ang sinasabi sa English. Versikulo 10, no, sa Tagalog, no? Ang aking tatakdan ng isang dako ang aking bayan sa Israel, at aking itatatag sila upang sila'y magsitahan sa kanilang sariling dako, at huwag nang mabago pa ni paghihitin pa man sila ng mga anak ng kasamaan na gaya ng una, okay? Yung mga matitigas ang ulo, no? Ginugulo, pero hindi niya napapayagan. Ibig sabihin, no? Versikulo 11, no? At gaya, no, mula sa araw ng aking halalan na mga hukom ang aking bayang Israel, at ang aking pagpapahingahin ka sa lahat ng iyong kaaway. Bukod sa rito ay sinasaysay ng Panginoon na igagawa ka ng Panginoon ng isang bahay, okay? He will build the house for him, okay? Versikulo 12, no? Pagka ang iyong mga araw ay naganap, at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, aking ibabangon ng iyong binhi pagkatapos mo na nagmumula sa iyong tiyan, at ang iyong itatatag ang kaniyang kaharian, okay? Versikulo 13, no? Kanyang ipagtatayo ng bayang aking pangalan, at ang aking itatatag ang luklukan ng kaniyang kaharian magpakailanman, okay?
That is in Spanish, 2 Samuel, versikulo 7, versikulo 9 hanggang 13, no? Now we're going to the same 2 Samuel, no? Chapter 7, verse 22 to 26. Same scripture, okay? Same scripture chapter, okay? But different verses, no? 2 Samuel, no? Sa Spanish, 2 Samuel, kapitulo 7, versikulo 22 hanggang 26, okay? Sa English, no? 2 Samuel chapter 7 verse 22 to 26, no? Let me read in English, no? Therefore thou art great, O Lord God, for there is none like thee, neither is thee any God besides thee, according to all that we have heard with our ears, no? Verse 23, and what nation and what one nation, no, in the earth is like thy people, no, even like Israel, whom God went, no, to redeem for a people to himself, and to make him a name, and to do for you great things, no, and terrible for thy land before thy people, no, which thou redeemest, no, to thee from, no, redeemest to thee from Egypt, from nation and their gods, okay? Verse 24, okay? For thou hast confirmed thyself, no, thy people Israel to be a people unto thee forever, and thou, Lord, and art become their God, okay? Verse 25, no? And now, O Lord God, the word that thou hast spoken concerning thy servant, no, and concerning in house, establish it forever, and do as thou hast said. Okay, verse 26, last verse. And let thy name be magnified forever, saying, the Lord of hosts is the God over Israel, and let the house of thy servant David establish before thee. Okay, so basahin natin sa Tagalog version. Okay, 2 Samuel 7, versikulo 22 hanggang 26, okay? Sa Spanish, 2 Samuel kapitulo 7, versikulo 22 hanggang 26, no? Sa Tagalog, no, 2 Samuel 7, versikulo 22 hanggang 26, no? Kaya ikaw ay dakila, no, o Panginoon Diyos, sapagkat walang gaya mo, o ibang Diyos bukod sa iyo, ayon sa lahat ng aming naririnig, no? Naririnig, aming mga pakinig, no? Versikulo 24, at anong bansa sa lupa ang gaya ng iyong bayan, gaya ng Israel, na tinubos ng Diyos sa kaniyang sarili, no, na pinakabayan, at upang gawin niya sa kaniyang isang pangalan, upang igawa kayo ng mga dakilang bagay at ng mga kakilakilabot na mga bagay ang iyong lupain sa harap ng iyong bayan na iyong tinubos para sa iyo mula sa Ehipto, mula sa mga bansa at sa kanilang mga Diyos, okay? Versikulo 24, no, at iyong tinatag ang iyong sarili, ang iyong bayang Israel, upang maging bayan sa iyo magpakailanman, no, at ikaw, Panginoon, ay naging kanilang Diyos, okay? Versikulo 25, no, at gayon, O Panginoon Diyos, no, ang salita na iyong sinalita tungkol sa iyong lingkod at tungkol sa kaniyang sangbahayan, iyong pagtibayin nawa magpakailanman, at iyong gawin gaya ng iyong sinalita, no? Versikulo 26, no, at dumakila ang iyong pangalan magpakailanman, sa pagsasabi, ang Panginoon ng mga hukbo ay Diyos sa Israel, at ang sangbayanan ng iyong lingkod na si David ay matatatag sa harap mo, okay? Yan ang sinasabi sa Tagalog, no? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, okay? Dito tayo sa ating Jeremiah, okay? Jeremiah, okay? Marami tayong pagkain, no? Marami tayong potahe. Kumbaga sa kwan, we have too many kind of gospel dishes, no? Kumbaga sa different food, no, to eat, to feed our body and soul with the Holy Ghost, no? That's why I always said, let's feed our Holy Ghost with the gospel word of God. That's what I always said that, no? Now let me read Jeremiah chapter 22 verse 10 to 14, no?
Jeremiah chapter 22 verse 10 to 14, no? Here is the message. Weep ye or you not for the dead, neither bemoan him, but weep sore for him that goeth away, for he shall return no more, nor see his native country, no? Verse 11, no? For thus saith the Lord touching Shallum, the son of Josiah, king of Judah, which reigned, no? Which reigned instead of Josiah his father, which went forth out of this place, he shall not return thither anymore. Okay? Verse 12, no? But he shall die in the place whither they have led him captive, and shall see this land no more. Okay? Verse 13, no? Who unto him that buildeth his house, no? By unrighteousness, and his chambers by wrong, no? That useth his neighbor's service without wage, and giveth him not for his work. Okay? Verse 14, that said, I will build me a wide house, a large chambers, and cutteth him out windows, and cutteth him out windows, and it is called with cedar, and painted with vermilion, okay? Vermilion, okay? Basahin natin sa Tagalog version, no? Jeremiah na 22 versikulo 10 hanggang 14, no? In Spanish, no? Jeremiah kapitulo 22 versikulo 10 hanggang 14, okay? There's a title, no? Ang kalungkot-lungkot na katapusan ni Shallum, okay? The very sadness of last life, no? The end of the life of Shallum. That is the message, no? Basahin natin sa Tagalog version, no? Sa Spanish, Jeremiah versikulo 22, versikulo 10 hanggang 14. Sa Tagalog, Jeremiah kapitulo 22, versikulo 10 hanggang 14. Huwag ninyong iyakan ng patay, no? Pag pinaghuyaan, okay? Ito yung sinasabi, no? Kaya lang, tanong kung makikinig tayo, no? Pero nandito, nagpapahayag tayo, nagsasalita, no? Kasi ito sinasabi ng iba. Hindi ko sinasalita, kundi sinasalita ng Diyos sa harap niya sa oras na ito, no? Ako ang kanyang boses, ako ang kanyang tagapagpaliwanag sa inyo, no? Ng kanyang espiritu at kasama ng aking kaluluwa. Ang sinasabi rito, no? Sa versikulo 10, Jeremiah 22, versikulo 10 hanggang 14, huwag ninyong iyakan ng mga patay, no? Panaghayuan man o siya, kundi iyakan ninyong mainam ang yumaon, sapagkat hindi na siya babalik, o makikita man niya ang kaniyang lupaing tinubuan. Okay? Ang sabi to, weep ye or you not thus dead, no? Neither bemoan him, but weep sore for him that goeth away, for he shall return no more, nor see his native country. No? Ang sabi sa versikulo 11, no? Sapagkat ganito ang sinabi ng Panginoon tungkol kay Shallum, no? Na anak ni Hoseas, no? Na hari sa Juda, nagharing kahalili ni Hoseas sa kaniyang ama, na lumabas sa dakong ito, siya'y hindi na babalik pa rito. Okay? Because he's dead, so he will never return. Whatever you do, he'll never gonna return. It's whether you pray them, whatever you cry, whatever, you cannot bring it back. That is the end of the life. That's it. No? One life. That's it. No? That's why he gave us a chance to do repentance before we die. Because when we die, we cannot do nothing anymore. Okay? We cannot turn back. No, I have to do repentance before. No, that's it. When you didn't do the repentance when you're alive, then you died. That's it. You cannot bring it back. No. Ang sabi sa versikulo 22, no? Versikulo 22, kundi sa dakong pinagdalhan sa kaniyang bihag, doon siya mamamatay, no? At hindi na niya makikita ang lupaing ito. No? Versikulo 23, no? Ang katapusan ni Joasim, no? The end of Joasim, no? Versikulo 23. Sa aba niya na nagtatayo ng kaniyang bahay sa pamamagitan ng kalikuan at ng kaniyang mga silid sa pamamagitan ng kalisyahan, no? Na pinapaglingkod ng kaniyang kapwa na walang upa,
at hindi niya binibigyan ng kaniyang kabayaran. Okay? Versikulo 14, no, na nagsasabi, ako'y nagtatayo ng maluwang na bahay, no, at maluwang na mga silid, no, na nabubuksan ng mga dungawan, no, at nakikisamihan, no, ng serdo at nagkukulayan, no, nakukulayan ng pula. Okay? Ang sabi ng versikulo 14, no, na nagsasabi, ako'y magtatayo ng maluwang na bahay, no, at maluwang na mga silid, no, at nabubuksan ng mga dungawan at nakikisamihan ng serdo at nakukulayan ng pula. Okay? Nakikisamihan, ibig sabihin nadidingdingan. Okay? So let's go to the other scripture chapter and verse, no. Punta tayo sa ating John, no. Punta tayo kay John, no. John chapter 1 verse 4 to 8, no. John chapter 1 verse 4 to 8. Okay? John chapter 1 verse 4 to 8. Here is the message, no? In him was life, and the life was the light of men, no. In him was life, no, and the life was light of the men, no. Verse 5, and the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not, no. Verse 6, there was a man sent from God, whose name was John. Okay? Verse 7, no, the same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through might believe. Okay? Verse 8, okay? He was not the light, but was sent to bear witness of the light. No? We are the witness of the light, all of us. No? John is the past generation, and we are from the from the new generation, in this generation, in this decade. Okay? We are all the partakers of the light. Liwanag, no? Ilaw. Okay? We are the witness of all of us. No? Now let me read this in Tagalog version. Okay? One pahina isa, versikulo 4 hanggang 8, no? John chapter 1 verse 4 to 8, no? 1 pahina isa, versikulo 4 hanggang 8. Sa Spanish, no? 1 kapitulo 1 versikulo 4 hanggang 8, no? Nasa kaniya ang buhay, at ang buhay na ay siyang ilaw ng mga tao, no? Versikulo 5, at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito'y hindi napag-unawa ng kadiliman, no? Hindi kilala ng kadiliman yung liwanag, no? Yun. Nagugulat sila. Ano ba itong liwanag? Saan ang galing to? Naliliwanagan sila. Versikulo 6, naparito ang isang tao na sugong mula ng Diyos, no? Na ang kaniyang pangalan ay Juan. Okay? Versikulo 7, ito'y naparitong saksi upang kaniyang patotohanan ang ilaw, upang sa pamamagitan niya ay magsisampalatayan lahat, no? Versikulo 8, hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kaniyang patotohanan ang ilaw. Okay? He is not the light. John is not the light, but he trying to prove what is the light, no? Where the light came from, no? Versikulo hanggang 8 tayo, no? Ang sabi rito sa verse 8, no? He was not the light, but was sent to bear witness of the light, no? Para siya maging saksi, witness. Okay? Let me read this in Spanish. Okay? Okay, let me read in Spanish, no? Let me read in Espanyol. Okay? San Juan, no, kapitulo 1 versikulo 4 hanggang 8, no. San Juan kapitulo 1 versikulo 4 hanggang 8, no? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versikulo 5, no, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, no. Versikulo 6, hubo en hombre enviando de Dios, el cual si ilamaba Juan, ¿no? Versículo 7, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, y pendique todas creyesen por él, ¿no? Versículo 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Okay, yan ang sinasabi, no, sa Spanish, no? Now let's go to the other John. Okay? John 16 tayo, okay? John 16, okay? Punta tayo sa ating John 16, okay? John 16, wala kasing tandaan, pinagsama ko na doon sa isa kong sulatan, okay?
John chapter 16 verse 19 to 23, no? John chapter 16 verse 19 to 23, okay? Etong sinasabi rito, no? Now Jesus knew that they were desirous to ask him, no? And said unto them, Do ye or you inquire among yourself, no? Of that I said, I little while, no? And ye or you shall not see me. And again, a little while, and ye or you shall see me, okay? Verse 20, no? Verily, verily, I say unto you, that ye or you shall weep and lament, but the world shall rejoice, and ye or you shall be sorrowful, but your sorrowful shall be turned into joy, no? Mapupunta sa kagalakan, no? Verse 21, no? A woman, when she is in travail, hath sorrow, because her hour is come. But as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish for joy, no? But anguish for joy that a man is born into the world, okay? Verse 22, okay? And ye or you know, therefore have sorrow, but I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man take it from you, no? Walang makapag-aalis sa kanya ng kaligayahan, no? Verse 22, no? And that day ye or you shall ask me nothing, no? Verily, verily, I say unto you, whatsoever ye or you shall ask the Father here in my name, He will give it to you, no? Ang sino mang humingi sa pangalan ng kanyang ama, no? Ibibigay pagkakaloob sa kanya, no? Sinasabi. Let me read in Tagalog version, no? Sa 1 na 16, versikulo 19 hanggang 23, no? Sa Spanish, okay? Iris in Tagalog version, okay? Natalastas ni Jesus na sa kaniya'y ibig nilang itanong at sa kanila'y sinabi niya, no? Nagtatanungan kayo tungkol dito sa akin. Sinabi, sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita, at muling sandali pa ako'y inyong makikita, no? Versikulo 20, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na ako'y magsisiiyak at magsisipanaghoy, dadapat ang sanglibutan ay magagalak, kayo'y mga lulumbay, dadapat ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan, okay? May kapalit na kasi yan, no? When there is sadness, there is happiness, no? And when there is happiness, there is sadness. That's the irony of these feelings, no? In this life, okay? It's a natural life. Verse 21, ang babae pagka nanganganak ay nalulumbay sapagkat dumating ang kaniyang oras, ngunit pagkapanganak niya sa sanggol ay hindi na niya naalala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkakapanganak ng isang tao sa sanglibutan, okay? Versikulo 22, at kayo nga sa gayon ay may kalumbayan, ngunit muli ko kayong makikita at magagalak ang inyong puso at huwag makapag-alis sa inyo ng inyong kagalakan, okay? Versikulo 23, no? At sa araw na iyon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anumang tanong. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo ang aking pangalan, okay? Alright, let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue to read this in Spanish. So, 1 Kapitulo 16, versikulo 19 hanggang 23, no? Jesus conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, okay? Versikulo 20, no? De cierto os digo que vosotros lloraréis, no? Y lamentaréis, y el mundo si alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo, ¿no? Versículo 21, la mujer cuando di la luz tiene dolor porque el lago sojora, pero después que ha dado el luz uno niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo.
Versículo 22, ¿no? También vosotros ahora tienes tristeza, pero os volveré y ver y se gozara vuestro corazón y nadie quitara vuestro gozo, okay? Versículo 23, ¿no? Y aquel día no me perguntaréis, ¿no? Nada desierto os digo que todo cuanto pediréis el Padre en mi nombre os lo dará, okay? Yan ang sinasabi, no? Okay? Tayo hindi Espanyol, pero binibigay sa atin ng Diyos tong salita na to. Di, basahin natin sa kapwa-tao natin, okay? Hindi dahil gusto lang natin ba o ayaw natin basahin, no? Kung may madadagdag pa rito, babasahin ko pa para sa inyong lahat, no? Para naman sa ibang kababayan, no? Ibang kapamilya at kapuso, kaibigan natin, no? Bilang tao, okay? Now, let's go to read 1 Corinthians, no? 1 Corinthians chapter 13, verse 7 to 11, okay? Okay, 1 Corinthians chapter 13, verse 7 to 11, no? Here is the message, no? Bear it, no? All things, believe it, all things, hope it, all things, endure it, all things. Verse 8, charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. Verse 9, for we know in part, and we prophecy in part, okay? Verse 10, no? But when the which is perfect is come, then that which is part shall be done away, okay? Verse 11, no? When I was a child, I speak as a child, no? I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things, okay? Minsan nagdaramdam ka, nagtatampo ka, para nagiging ugaling bata ka. Pero talagang gano'n, kasi karamdaman mo yun, kalooban mo yun, okay? Hindi masamang maramdaman mo yun, no? So isama natin yung verse 30, no? Ang sabi rito sa verse 12, no? For now we see through a glass, no? Sabi, hanggang saan ba tayo? Verse 11 lang pala tayo, hanggang verse 11, okay? Alright? Hanggang verse 11, no? So basahin natin sa Tagalog version, no? Isa mga taga-Korinto, pahina 13, versikulo 7 hanggang 11, no? Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis, okay? So lahat yun gagawin mo, no? Para lang sa Panginoon Diyos, no? Pero ang ibig sabihin nito, tignan mo, basahin ko ulit sa inyo, lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis, no? So parang yung sinabi sa 1 Thessalonians chapter 5, no? Isa doon sa mga scripture chapter, no? Di ba sabi, try all things, no? But keep up the good things, no? Parang yan ang ibig sabihin niya, no? Subukan mo lahat, tiisin mo lahat, no? Parang ibig sabihin gano'n. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis, no? Pero pag sinabi ng Diyos mali, huwag mong tiisin, tiisin mo. Pero ibig sabihin, hindi alam mong masama. Bakit mo yayakapin, no? Iwanan mo, okay? Pumunta ka sa kabutihan, no? Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis, no? Versikulo 8, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman, kahit maging mga hula ay mga tatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Versikulo 9, sapagkat nangakikilala tayo ng bahagya at nanganghuhula tayo ng bahagya, no? Versikulo 10, dadapat kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay matatapos. Versikulo 11, na ako'y bata pa ay nagsasalita akong gaya ng bata, nagdaramdam ako gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap na ang aking pagkatao ay iniwan ko na ang mga bagay na pagkabata, okay? So ibig sabihin nun, naging matured na tayo, no? So ibig sabihin, tumanda tayo, tapos ganun pa rin, puro kawalang yan pa rin, puro kasamahan pa rin. Di, parang wala tayong pinagdaan ng pagkabata, no? Yan ang maliwanag na paliwanag dyan, okay? No? Kaya sinasabi yung naramdam mo ng pagkabata, alisin mo na, no? Alam mo na yung mabuti, alam mo na yung masama, pero tumaakap ka pa rin sa masama, pinaglalaban mo pa rin yung masama. So hindi ka parang wala kang pinagkatandaan ng ibig sabihin niya, no? Let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? 1 Corintios kapitulo 13, versikulo 7 hanggang 11, no? Todo lo sofre, no? Todo lo sofre, todo lo cree, todo lo espera, todo la soporta, no? Versikulo 8, no? El amor nunca deja de ser
pero las profecias sí acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, ¿no? Versículo 9, ¿no? Porque en parte conocemos y en parte profeticimos, ¿no? Versículo 10, ¿no? Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte sí acabará, ¿no? Versículo 11, ¿no? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensara como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dije lo que era de niño, okay? Versíkulo, yan na yun sa ating Spanish, okay? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Let's go to our 1 Corinthians ulit tayo, no? 1 Corinthians, verse 15, 40 to 44, okay? Baka maisingit pa natin yan, okay? 1 Corinthians chapter 15, verse 40 to 44, okay? Itong sinasabi, no? There are also celestial bodies and bodies terrestrial, no? But the glory of the celestial is one, no? And the glory of the terrestrial is another, no? Verse 41, there is one glory of the sun, no? And another glory of the moon, no? And another glory of the star, for one star differeth from another star in glory, no? Verse 42, so also is the resurrection of the dead, no? It is sown and corruption, it is raised in corruption, no? Verse 43, no? It is sown is dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power, no? Verse 44, last verse, no? It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. There is natural body and there is an spiritual body, okay? Yan ang sinasabi, no? Basahin natin sa Tagalog version, okay? 1 Corinto, pahina 15, versikulo 40 hanggang 44, no? Mayroon namang mga katawang ukol sa langit at mga katawang ukol sa lupa. Dadapat iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit, iba ang ukol sa lupa, okay? Versikulo 41, iba ang kaluwalhatian ng araw at iba ang kaluwalhatian ng buwan at iba ang kaluwalhatian ng mga bituin, sapagkat ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian, no? Versikulo 42, no? Gayon din naman, no, ang pagkabuhay na maguli ng mga patay, itinatanim na may kasiraang binubuhay na maguli sa walang kasiraan, okay? Versikulo 43, itinatanim na may pagkasiphayo, binubuhay na maguli na may kaluwalhatian, itinatanim na may kahinaan, binubuhay na maguli na may kapangyarihan, okay? Versikulo 44, itinatanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na maguli ng katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa ay may katawang ukol sa espiritu rin naman, okay? Let me read in Spanish, no, before we go to our third video, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? 1 Corintios kapitulo 15, versikulo 40 hanggang 44, no? Y hey, cuerpos celestial y cuerpos, no, terrenales, pero una es la gloria de los celestiales, no, y otra la de los terrenales, no. Versículo 41, una es la gloria de sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, no. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Versículo 42, ¿no? Así también en la resurrección de los muertos, si siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, ¿no? Versículo 43, ¿no? Si siembra en deshonra, resucitará, ¿no? En gloria, si siembra en debilidad, resucitará en poder, ¿no? Versículo 44, ¿no? Si siembra cuerpo animal, resucitará
cuerpo espiritual, hey cuerpo animal, y hey cuerpo espiritual. Okay? Yan sa Spanish, nakabuuan ng ating kalawang video. Let's go to our third video. Okay?